ang isa sa pinaka-anticipated na kapangyarihan na inaabangan talaga lalo na sa mga fans ni Sanji, ang pag-reveal ni Oda sa Conqueror's Haki ni Sanji. Dahil habang abala ang lahat sa makasaysayang paghaharap ni na Luffy at Imu, titila may isang napakalaking revelasyon ng tahimik na niluluto ni Oda sa chapter na ito. At posibleng ito ang isa sa pinakamahalagang pahiwatig sa Final Saga. Dahil sa unang pagkakataon, tila ipinakita na ni Oda kung ano talaga ang magiging direksyon ng Conqueror's Haki ni Sanji. At mismong si Cooper Gaban ang diretsahang ipinahiwatig na taglay niya ang mga katangian na nararapat sa isang hari. Ngunit mas tumatak ang sinabi ni Cooper Gaban. Kung tunay mong nais na maging Pirate King si Luffy, kailangan mong maging isang hari. Isang simpleng linya ngunit maaaring isa ito sa pinakamabibigat na pahayag sa buong Final Saga. Dahil kung tama ang ipinahiwatig ni Oda, hindi lang nito binabago ang kinabukasan ni Sanji, binago rin ito ang mismong kahulugan kung sino ang karapat-dapat magtaglay ng Conqueror's Haki sa mundo ng One Piece. Para lubos nating maintindihan kung bakit napakalaki ng eksenang ito, kailangan muna nating baguhin ang matagal na nating pananaw tungkol sa Conqueror's Haki. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan nating isipin na ang haki ng isang hari ay para lamang sa mga taong may napakalaking personal na ambisyon, mga taong nais mangibabaw sa iba. Si Luffy ay gustong maging Pirate King. Si Zoro naman ay nangarap na maging pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Pero si Sanji ay kailangan maging ganon. Hindi siya naghangad ng trono. Hindi niya pinangarap na mamuno. At lalong hindi siya lumalaban para sa sariling kasikatan o karangalan. Kaya naman matagal na ring tanong ng maraming fans, kung ganon si Sanji, paano siya magiging karapat-dapat sa Conqueror's Haki? At dito maaaring binago ni Oda ang mismong kahulugan ng kapangyarihang ito. Marahil ang pagiging hari ay hindi lang nasusulat sa pagnanais na manguna o maghari. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng isang kaloobang hindi kayang yurakan o baliin ng kahit na sino. Isang determinasyong napakatatag hanggang sa mismong mundo ang kumilala rito. Kung si Luffy ang sumisimbolo sa kalayaan, si Zoro naman ang larawan ng walang hanggang ambisyon. Si Sanji ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na kasing lakas ng mga ito ang kanyang walang kapantay na katapatan. Ang bawat laban ni Sanji ay hindi para sa sarili niyang pangarap. Lumalaban siya para sa mga taong pinili niyang mahalin, pagkatiwalaan at protektahan. At kung ganito ang uri ng dedikasyon ng tunay na sukatan ng isang hari, maaaring matagal nang nasa tamang direksyon si Sanji. At ang pinakamaganda dito mga lods, hindi ito isang ideyang bigla na lang isiniksik ni Oda sa kwento. Sa katunayan, matagal na niya itong unti-unting binubuo at isa sa pinakamalaking pahiwatig ay makikita pa noong Whole Cake Island arc. Kung naalala ninyo nang sinabi ni Luffy kay Sanji, kung wala ka, hindi ako magiging Pirate King. Nung una, akala ng karamihan, isa lamang itong emosyonal na pakiusap ng isang kapitan na gustong maibalik ang kanyang cook. Pero matapos ang chapter 1187, tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang linyang yon. Parang ipinapakita ni Oda na hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit kailangan ni Luffy si Sanji. Kailangan niya ang mismong lakas, paninindigan at presensya ni Sanji dahil kung wala siya, hindi magiging ganap na landas ni Luffy tungo sa pagiging Pirate King. At dito mas lalong lumilinaw kung bakit hindi kailangang sundan ni Sanji ang yapak ni Zoro. Hindi niya kailangang habulin ng titulong pinakamalakas o patunayan ang sarili sa pamamagitan ng personal na ambisyon. Ang tunay na lakas ni Sanji ay nagmumula sa kanyang walang kapantay na dedikasyon. Hindi niya naisigitan ng kanyang kapitan. Ang tanging hangarin niya ay manatiling nasa tabi ni Luffy, protektahan siya at samahan siya hanggang sa pinakahuling yugto ng kanilang paglalakbay. At marahil, iyon mismo ang uri ng kaloobang hinahanap ng isang tunay na hari. At dito na tayo dumako sa pinakamainit na usapan ng One Piece Chapter 1187, ang flashback ni Sanji at Cooper Gaban.
Sa eksenang ito, malinaw na ipinahiwatig ni Gaban na taglay ni Sanji ang likas na katangian ng isang taong maaaring magtaglay ng Conqueror's Haki. Ngunit sinabi ni Gaban na may isang bagay na patuloy na pumipigil sa tunay na potensyal ni Sanji. Tinawag niya pa itong isang mapanganib na pride. Pagkatapos, binitawan nga niya dito ang linyang naging sentro ng diskusyon. Become a king if you truly want Luffy to become the Pirate King. Isang simpleng payag pero sapat para magpasiklab ng napakaraming fury sa One Piece community, lalo na sa Reddit, kung saan nahati ang mga fans sa iba't ibang interpretasyon kung ano nga ba talaga ang tinutukoy ni Gaban na dangerous pride. Isa sa pinakasikat na theory ay ang tinatawag na Germa Royal Birthright Theory. Ayon sa pananaw na ito, ang pinakamalaking hadlang ni Sanji ay hindi ang kakulangan sa lakas, kundi ang patuloy niyang pagtanggi sa kanyang sariling pinagmulan. Sa buong buhay niya, pilit niyang tinalikuran ang pangalang Vince Mook. Para sa kanya, isa lamang siyang anak na itinakwil ni Judge at isang kabiguang bunga ng malupit na eksperimento ng Germa. Kaya dahil dito, halos lahat ng may kaugnayan sa kanyang dugong maharlika ay pilit niyang itinatanggi. Maaaring iyon mismo ang dangerous pride na tinutukoy ni Gaban. Hindi dahil masyadong ipinagmalaki ni Sanji ang pagiging Vince mo, kundi dahil sobra niyang ipinagmalaking itinakwil ang bahaging yun sa kanyang pagkatao. At marahil upang tuluyang maabot ang antas ng isang hari, kailangan niyang tigilan ang pagtakas sa kanyang nakaraan. Hindi ibig sabihin ito na kailangan niyang maging katulad ni Judge o yakapin ang malupit na ideolohiya ng Germa. Sa halip, kailangan niyang tanggapin na ipinanganak siyang may dugong maharlika. Ngunit siya mismo ang magpapasya kung anong uri ng hari ang kanyang magiging. Isang haring hindi naghahari sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng sariling paninindigan, at ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang itaas ang kanyang kapitan hanggang sa makuha ang trono ng pagiging Pirate King. Ngunit may isa pang theory na mas malalim ang pagtingin sa karakter ni Sanji, at para sa marami, ito ang mas nakakaintrigang interpretasyon. Ito ang tinatawag na Chivalry Conflict Theory. Sa mismong chapter 1187, iniligay ni Oda si Sanji sa isang napakahirap na sitwasyon laban sa isang legendary deity, the mythical god of rain na si Zaza. Alam nating lahat na ang pinakabanal na panuntunan ni Sanji, hinding-hindi niya sasaktan ng isang babae. Sa loob ng napakaraming taon, itinuring natin itong simbolo ng kanyang kabutihan at pagiging gentleman. Isa ito sa mga katangiang nagpakilala sa kanyang karakter. Pero paano kung may mas malalim na gustong ipakita si Oda? Paano kung ang dating marangal na prinsipyo ay unti-unti nang nagiging isang uri ng dangerous pride, isang paninindigang napakatigas hanggang sa ito na mismo ang naglilimita sa kanyang tunay na potensyal? Kung darating ang sandaling ang kanyang mga kasama o mga inosenteng tao ay nasa bingit ng kamatayan at pipiliin pa rin niyang isakripisyo ang sarili o hayaang magdusang iba upang hindi lamang niya labagin ang sarili niyang panuntunan, maaari bang hindi na yun simpleng chivalry? Maaaring iyon ang uri ng pride na tinutukoy ni Scooper Gaban. Dahil ayon sa teoryang ito, hindi kailangan talikurin ni Sanji ang kanyang mga paniniwala. Ang kailangan niyang baguhin ay ang mga paraan ng kanyang pagtingin sa mga ito. Kapag dumating ang oras na maaaring kailangan niyang unahin ang kanyang kagustuhang protektahan ng mga taong mahalaga sa kanya kaysa sa takot na mabali ang sarili niyang panuntunan, at kung mangyari yon, maaaring doon tuluyang ma-awaken ng Conqueror's Haki ni Sanji. Kung ang tunay na sukatan ng Conqueror's Haki ay ang lakas ng kalooban at hindi lang ang personal na ambisyon, maaaring matagal nang nasa tamang direksyon si Sanji. Pero ngayon, gusto ko sanang marinig ang opinyon ninyo mga lods. Sa dalawang pangunahing theory na lumabas pagkatapos ng chapter 1187, alin ang mas pinaniniwalaan nyo? Ang Germa Royal Birth Theory na nagsasabing ang dangerous pride, which is ang patuloy na pagtanggi ni Sanji sa kanyang pinagmulan at sa kanyang dugong maharlika, o ang Chivalry Conflict Theory na naniniwalang ang kanyang hindi matitinag na prinsipyo na huwag manakit ng babae ang mismong pumipigil sa kanya upang maabot ang susunod na antas ng kanyang kapangyarihan, which is ang pagiging Supreme King. O baka naman may sarili kayong interpretasyon sa sinabi ni Scooper Gaban.
Please comment down below mga lods. At kung nagugustuhan ninyo ang breakdown na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod nating malalim na One Piece chapter reviews. Maraming salamat sa panunood at magkikita-kita pa tayo sa susunod na video.